Mga kaibigan, maligayang pagdating sa aking bagong explanation video. Ngayon ay sisimulan na natin ang talakayan tungkol sa House of Lies. Kung nagustuhan ninyo ang video, huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel na Cinema Insight English. Para sa mga nanonood mula sa Facebook, ang link ng aming YouTube channel ay nasa video description. I-click lamang ang link at mag-subscribe upang makatanggap ng lahat ng mga update. Maraming salamat po sa inyong suporta. Ang kabanatang ito ay naglatag ng pinakamabigat na unos sa loob ng Torcampo Mansion. Ang haliging minsang itinuring na sentro ng pamilya, si Greg, ay unti-unting bumagsak. Ang kanyang katawan ay mahina. Ang mga kamay ay wala ng lakas. At lahat ay tila kumakawala. Pamilya, pag-ibig, pagkakataon. Sa tabi niya nakaupo si Edward, tahimik. Ngunit sa katahimikan ay nakabaon ang mga sugat ng maraming taon. Ang mga anak ay madalas hindi humihingi ng pera o regalo. Ang hinihingi nila ay pagkilala, pagmamahal. Nang tumaas ang mga mata ni Greg at nagsabing, "Anak, patawarin mo ako." Dumating ang mga salita ng kapatawaran na parang ulan sa tag-init. Huli na. Ang tugon ni Edward, "Daddy, ayoko nang magtanim ng galit." Ay nagpalubha ng hangin sapagkat ang mga madaling magpatawad ay madalas siyang pinakamas nasasaktan. Mula sa dibdib ni Greg, tila may naalis na bigat. Nangako siyang babangon, aayusin ang lahat, itatama ang kanyang mga pagkakamali bilang ama. Ngunit nanatiling tanong, may oras pa ba upang iligtas ang pamilyang nasa bingit ng pagbagsak? Samantala, sa ibang bahagi ng bahay, nakatago ang panganib sa katahimikan. Si Thea ay tahimik na nakamasid, bahagyang nakangiti, ngunit walang init, walang malasakit. Sa kanyang mga mata ay nakalurking ang dilim, tila may lihim na plano. Pag-ibig ba ito? O obsesyon? Walang nakakaalam na may paparating na pangyayari na yayanig sa Torcampo family magpakailanman. Sa gabi sa pool ng mansion, tila ordinaryo ang lahat. Banayad ang hangin, kalmado ang tubig. Ngunit madalas, ang pinakamapanganib na lugar ay yaong mukhang payapa. Naroon si Greg, mahina. Marahil iniisip na maaari pa niyang muling pag-isahin ang pamilya. Ngunit hindi niya alam na ang malamig, matalim, galit na mga mata ni Thea ay nakatutok sa kanya. Ang mga taong nasanay na kunin ang lahat ay nawawala sa sarili kapag tinanggihan. At ang mga nawawala sa kontrol ang pinakadelikado. Dahan-dahan siyang lumapit. Isang hakbang, dalawa, sobrang tahimik. Sa isang iglap, muntik nang mawalan ng balanse si Greg. Isang segundo, isang tingin, maaring natapos na ang lahat. Ngunit nakita ito ni Mars. "What are you doing?" Ang kanyang mga salita ay nagpasiklab ng eksena. Dalawang babae ang nagharap, parehong sugatan. Parehong puno ng galit, parehong may dalang lihim na peklat, ngunit magkaiba ang dahilan. Mabilis nagbanggaan ang mga salita, mas mabilis sumabog ang emosyon, at lalong lumalim ang sugat ng pamilya. Hindi doon natapos. Ang kasamaan ay hindi huminto. Lalo itong lumaki. Tulad ng taong nalulunod na hinihila ang iba pababa. Muntik nang malunod si Mars. Muntik nang mawala ang kanyang buhay. Sa sandaling iyon, tanging mga hingal, takot at desperasyon ang narinig. Mabuti na lamang at dumating si Paulo. Sa ilang segundo, hinila niya si Mars palabas. Iniligtas siya. Ngunit hindi lahat ng sugat ay nakikita. Para kay Mars, hindi tubig ang muntik pumatay sa kanya, kundi pagtataksil, mali siya, at ang taong minsan niyang pinagkatiwalaan. Kaya't nananatiling tanong, magkakatiwala ka pa ba sa ganoong sitwasyon? Sapagkat gaano man karaming beses ibigay ang kapatawaran, darating ang pagod. At gabing iyon, napagod si Edward. Tahimik ang living room ng mansion, ngunit sa katahimikan ay nakatago ang paparating na bagyo. Maaari mong tuklasin pa ang pagbagsak ni Greg, ang kapatawaran ni Edward, ang madilim na plano ni Thea, o ang pagtataksil kay Mars upang makita kung paanong ang unos sa loob ng Torcampo Mansion ay saka pa lamang nagsisimula.
Minsan ang pinakamalakas na sigaw ay nanggagaling sa katahimikan. Walang nagsasalita, ngunit ang katahimikan ay mas matalim kaysa sa anumang salita. Si Edward ay nakatayo, matatag ang mukha, ngunit malinaw ang pagod sa kanyang mga mata. Tiningnan niya si Thea. Hindi may galit, kundi may kawalan. At ang kawalan ang pinakanakakatakot. Dalawang salita ang lumabas sa kanyang labi. Tama na. At tila nayanig ang buong bahay. Namutla ang mukha ni Thea. Sa unang pagkakataon, nawala ang kanyang kontrol. At saka nagsalita si Edward ng hindi inaasahan. Umalis ka na. Kumalat ang katahimikan. Para bang pati hangin ay tumigil. Ayoko na. Tapusin na natin ito. Madalas, hindi sigaw ang sumisira sa tao, kundi ang kalmadong salitang matagal nang pinag-isipan. Umiyak si Thea, nagmakaawa, kumapit. Ngunit may mga luha na palaging huli na, kasabay lamang ng isang maleta. Dahan-dahan siyang lumabas ng mansion, nakayuko, gusot ang buhok, basang-basa ng ulan. Sa unang pagkakataon, siya'y nag-iisa, walang kanlungan. Ngunit hindi pa yon ang wakas. Habang unti-unting bumabalik ang saya sa pamilya, may isang pusong nilalamon ng galit. Si Aldrin, tahimik, ngunit mapanganib. May mga taong hindi sumisigaw kapag nasasaktan. Ngumingiti sila habang sinisira ang iba. Nang lumapit si Thea sa kanya, nagsimula ang bagong panganib. Hindi ka basura para sa akin. Mahinang tinig, ngunit madalas ang pinakamatamis na salita ay nagtatago ng pinakamadilim na pangako. Nililigtas ba talaga ni Aldrin si Thea? O ginagamit lamang siya upang wasakin ang Torcampo family? Samantala, si Paulo ay patuloy na sinusubukang ibalik si Mars. Tahimik, tapat, sapagkat minsan ang pagsisisi ay hindi ipinapakita sa salita kundi sa gawa. Ngunit nagsalita si Mars ng marupok na linya. One mistake is enough. Everything can break again. I hope this is the last, Paulo, because I don't know how many times I can forgive. Lumalim ang gabi. Si Thea ay nakatayo sa malayo, nakangiti. Ngunit ang kanyang mga mata ay tahimik na nagtatago ng bagong plano. Kung ikaw si Paulo, kaya mo bang kalimutan ang nakaraan? Kung ikaw si Edward, mapapatawad mo ba si Thea muli? At kung ikaw ay nasa loob ng bahay na yon, mananatili ka ba o alis bago tuluyang gumuho ang lahat? Sapagkat madalas, iniisip natin na tapos na ang bagyo kapag bumalik ang katahimikan. Ngunit sa katotohanan, ang katahimikan ay maaring simula ng bagong unos. Muling nagsama-sama ang pamilya. Bumalik ang halakhak sa living room. Ngumiti ang mga mahal sa buhay matapos ang mahabang luha. Ngunit ang mga sandaling ito ang madalas na pinakadelikado. Sapagkat kapag lahat ay nagpakalma, ang mga hindi kayang tiisin ang kasiyahan ng iba ay nagsisimulang kumilos. Sa loob ng Torcampo Mansion, unti-unting bumalik ang liwanag. Pagkaraan ng maraming taon, muling nakita ni Greg ang bagay na nawala. Tahimik siyang nakaupo, ang mga mata ay puno ng presensya ng kanyang mga mahal sa buhay. Naroon sina Paulo, Mars, Jasmine, at Ashley. Sa wakas, naramdaman ni Greg ang matagal nang nawala. Kapayapaan. Napagtanto niyang ang kaligayahan ay simple. Hindi pera, hindi kapangyarihan, hindi negosyo, kundi ang makita ang mga mahal sa buhay na magkasama. Tahimik siyang ngumiti. Sa kadahan-dahang tumingin kay Regina. Mga taon ang nasayang sa pagitan nila. Ang pride ay nagkawala ng napakaraming pagkakataon. Mga gabing magkasama, ngunit pusong hiwalay. Sa pag-aasawa, ang pinakamasakit ay hindi ang pagtataksil, kundi ang unti-unting pagiging estranghero. Lumapit si Greg. Mahina ang katawan, ngunit ang kanyang mga mata ay may bagong lakas. Ang lakas ng isang lalaking nais bumawi. Regina, tiningnan siya nito, ngunit nanatiling tahimik. Sapagkat matapos ang paulit-ulit na sugat, kahit matatamis na salita ay nakakatakot na. Sa huli, sinabi ni Greg, "Patawarin mo ako." Katahimikan, walang dagdag na salita. Ngunit ang tunay na pagsisisi ay madalas nakatago
hindi sa mahahabang talumpati, kundi sa maiikling pag-amin. Napuno ng luha ang mga mata ni Regina. At sa wakas, matapos ang maraming taon, niyakap niya si Greg. Mahigpit, na para bang ang pagod na puso ay muling nakahanap ng pahinga. Ang uno sa Torcampo Mansion ay lalong lumalalim sapagkat bawat katahimikan ay nagtatago ng bagong sugat. Maaari mong tuklasin ang katahimikan ni Edward, ang pagbagsak ni Thea, ang madilim na pangako ni Aldrin, ang marupok na tiwala ni Mars, o ang pagkakasundo ni na Greg at Regina upang makita kung paanong ang bagyo sa loob ng pamilya ay malayo pa sa pagkalma. Tahimik nang ngumiti si Edward sa sulok sapagkat matapos ang lahat ng sakit, lihim at pagkakamali, unti-unting muling nabubuo ang pamilya. Sa sandaling iyon, gumawa siya ng bagong pangako. Lumapit siya kay Ashley, nakaupo ng tahimik sa kanyang wheelchair. Madalas, ang pinakamalaking sakit para sa mga magulang ay ang makita ang anak na umiiyak. Lumuhod si Edward, hinawakan ng kamay ng anak. Pangako, gagawin ko ang lahat para makalakad ka ulit. Nanatiling tahimik si Ashley, ngunit sa kanyang mga mata ay naroon ang takot, pag-asa, at ang tanong na matagal na niyang hindi masabi. May pag-asa pa ba para sa akin? Samantala, magkaharap sina Mars at Paulo. Dahan-dahan, bumabalik ang tiwala. Ngunit ang tiwala ay parang salamin. Kapag nabasag, maaari pang ayusin, ngunit mananatili ang mga bitak. Tiningnan ni Mars si Paulo, mabigat ang kanyang mga salita. Sana wala na akong ibang malaman pa. Isang babala iyon, sapagkat minsan ang pangalawang pagkakataon ay hindi regalo, kundi paalala. Tumango si Paulo. Sa unang pagkakataon, wala nang pagtatago, wala nang dahilan, wala nang kasinungalingan. Akala nila tapos na, wala nang problema. Ngunit sa kabilang panig ng lungsod, sa isang madilim na silid na tanging lampara ang ilaw, magkasamang tahimik na nag-usap sina Thea at Aldrin. Ang mga labi ni Aldrin ay may ngiti, ngunit kakaiba ang kanyang mga mata. Isang ngiti na hindi mapagkakatiwalaan. Tinapon ka nila, wika niya ng kalmado, pero hindi kita iiwan. Dahan-dahang tumingin si Thea pataas, puno ng galit, sakit, at paghihiganti ang kanyang mga mata. Babawi ako, mawawasak sila. At saka lumitaw ang malamig na ngiti ni Aldrin, walang init, tanging malalim na sabwatan. Sapagkat madalas, ang nag-aalok ng tulong ang siyang unang naglalagay ng bitag. Marahil hindi pa alam ni Thea na siya'y isang pawn lamang sa laro. At kapag tapos na ang kanyang silbi, ano ang magiging kapalaran niya? Samantala, bumangon ang mga tanong sa mansion. Tunay bang mahal ni Aldrin si Thea o ginagamit lamang siya para sa kanyang paghihiganti? Kung ikaw si Mars, lubos mo bang pagkakatiwalaan si Paulo muli matapos ang lahat? At kung ikaw si Edward, hanggang saan ka magsasakripisyo upang muling buuin ang pamilya? Ang kwento ay nagpapaalala, gaano man kalalim ibaon ng mga lihim, muli silang lilitaw. At kapag lumitaw, madalas mas masakit ang katotohanan kaysa sa kasinungalingan. Maraming salamat sa panonood ng buong video. Para mapanood ang susunod na episode explanation, huwag kalimutang mag-subscribe Cinema Insight English Channel.